At ito po, yung last segment, Real Talk 101, episode 185. Na-delay ho ito dahil meron ho tayong sikasong reading, no? Kaya tinapos ko muna, and then ito ulit. So, sa gustong magpabook ng full private reading, sa gustong magpa-ritual, message lang po kayo at ihabol nyo bago matapos ang buwan ng Marso. Lalong-lalo na kung tinatamaan kayo ng kamalasan, no? Sa pag-ibig, sa pera, sa negosyo, sa trabaho, sa relasyon, sa pagsasama, sa mga anak ninyo, etc. So, kukuha tayo dito ng isa at innocence, and that is the sheep. Okay? So, sinasabi dyan, you are encouraged to reconnect with your inner child in order to become more spontaneous and playful and consider that what is life has to offer with a greater sense of wonder. Take some time this week to get in touch with the innocence and vulnerability in you. So, ibig kasi sabihin nito, ang dami ng taong nagmamarunong. Diba? Hanggang sa mapunta sa punto na nauuto na or nabobola, naluloko, na-i-scam yung mga inosenteng tao. And that's the real talk right there. So, sa social media, maraming peke. Maraming nagpapanggap. Kahit sa larangan ng panggagamot, alam nyo yan. May mga bagay na may pag-asa, nawawala ng pag-asa, nagkakaroon ka ng pag-aalinlangan, pagdadalawang isip, may mga ganong punto. Kasi, sorry po, talagang nangangati yung lalamunin ko. May mga tao na hindi sila nag-enjoy ng kabataan nila. May mga tao din na naging matatag dahil sa pinagdaanan nila. At mayroon namang mga tao na dahil sa pamilya nila, dahil sa angka nila, nananalaytay. Yung sadyang ganun na talaga nagawain o pagiging magandang tao o mabuting tao, lahat yun real talk. Yung pagiging inosente naman is a part of life na hindi ka expose. Kasi halimbawa ganito yun, di ba? Yung mga senior citizen, di ba? Sanay sila sa telepono na yung paikot-ikot. Ganon. Nung dumating yung analog na phone, hindi sila ganon ka open na gumamit ng analog kasi halos 2 dangkal ang analog dati, di ba? Hanggang sa na-evolve tayo sa paliit na mga cellphone from 4-liner, from 2-liner to 4-liner to colored hanggang sa mapunta sa kung anong latest meron ngayon. So, inosente sa part na ayaw nilang i-embrace yung mga pagbabago. Ganon din po yun sa relasyon, di ba? Yung pagsasama ninyo ngayon ay hindi na kasing tamis ng pagsasama ninyo nung kayo'y baguhan pa lang sa relasyon or sa commitment ninyo. Posible yung iba naging matibay, naging matatag dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan at nalagpasan. Pero yung iba naman kasi, hanggang sa pagtanda, meron silang portion sa puso nila, kahit sa isipan nila, na hindi alam ng ibang tao, hindi alam ng mga kasama niya, na meron pala siyang gusto. Na kung sakaling sabihin niya sa pamilya niya na ito ang gusto ko, posibleng mag-away-away, posible na masira ang buong pamilya. Ito yung punto sa pag-ibig na hindi ko laging maibibigay sa inyo ng example, pero ganito. Yung client ko is babae. Meron siyang malalaking gusto. Mahal na mahal niya.
Naging kaklase niya simula elementary hanggang high school. Pero hindi sila naging magka-schoolmate pagdating sa college kasi yung lalaki hindi afford mag-college. And then yung babae is may kaya sa buhay. Nung dumating na sa college, pahirap ng pahirap yung communication nila. Hanggang sa dumating sa punto na yung babae ipinagkasundo sa lalaking na isa. Pero, yung babae kasi masyadong mabait. Hindi siya nagdalawang isip na ano tawag doon? Yung hindi sundin yung magulang niya. Sinunod niya yung magulang niya. Naging maganda yung pagsasama kasi yung lalaking napangasawa niya, mabait, responsable, negosyante, nabigyan ng magandang kinabukasan, nabigyan ng magandang estado, siya at yung mga naging anak nila. Pero alam nyo, yung babaeng yun, naging kliyente ko 8 years na ngayon. Sabi niya sa akin, kahit hindi ko sabihin sa'yo, alam mo kung ano yung gusto ko. Gusto kong makita yung taong mahal na mahal ko dati. Na magpahanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. That's the real talk right there. Sabi ko, pwede naman. Sabi niya, binigay niya sa akin yung detalye, pinaritual niya. Kasi hindi niya na alam kung nasan yung lalaki. Kasi may edad na sila. Ngayon nasa na sila, 60 plus. Yung hiling ng babae, sabi niya, gusto ko siyang makita bago ako mag-65. Tulungan mo ako na makita ko siya. Ngayon, niritual namin siya 3 weeks or a month ago. Kasi magsi-65 na siya next month, April. Tuwang-tuwa siya dahil merong isang tao na napanaginipan niya. Binigay yung address. And then, nung napanaginipan niya yon, hindi lang isang beses, kundi na picture out din niya yung bahay sa address na yon. Bigla siyang bumangon, nilista niya yung address para hindi daw niya makalimutan. And then, nag-drive siya. No? Hindi siya nagpa-drive sa driver nila. Hindi rin siya nagpasama sa mga anak niya. Kasi ang sabi niya, maghahanap siya ng mga magagandang pananim. Kaya pinabayaan na siya ng mga anak niya. Pinuntahan niya yung address na yon at saka nakita niya yung mismo yung bahay. Yun yung bahay na nasa panaginip niya. To cut the story short, nandoon yung taong niritual namin. Nakaupo sa wheelchair kasi na-stroke pala. Nakausap niya yung anak, pero hindi siya kilala ng anak ng lalaki na stroke. So sabi niya, ma, magtatanong lang sana ako kung ano yung address dito, ano ganito, ganyan, to confirm. And then, nag-segue siya, ano nangyari sa kanya. Sumagot yung anak na bunso. Na stroke daw yung papa niya, ganito, ganyan. Hanggang sa umalis siya, tapos sabi niya, nandun siya sa dulo, umiyak. Pagbalik niya, tinignan lang niya. Pero hindi pa niya kinausap. Sana maintindihan niyo ang punto ng reading na ito. Maraming salamat po.